Hindi magandang pangitain yung nangyari kay Paul George. Parang nawala sa forma yung katawan niya na nagkaroon siya ng hyperextend sa kaliwang tuhod. Parang bumigay na lang ng kusa yung katawan niya. Noong 2023, nangyari na rin kay PG na hyperextend ang kanang tuhod niya. Hindi siya nakalaro ng final games ng regular season para sa Clippers at ito rin yung iniwan nila si Russell Westbrook sa playoffs. Based naman kay Paul George, nung naramdaman niyang na-hyperextend yung tuhod niya, agad siyang umalis sa game para ipacheck na kung siya yung tatanungin, hindi naman masyadong concern yung nangyari sa kanya. At base din doon, hindi rin naman sumasakit yung tuhod niya after nung play na na-injured si PG. So based to sa mga medical doctor sa NBA, worst case scenario lang to ayon kay Dr. Evan Jeffries. Hindi pa official naman kasing binibigay talaga yung statement ng Sixers. Ito yung mga possible na mangyari kay Paul George kahit sinabing na hyperextend yung tuhod niya. Iba pa kasi yung pwedeng result ng MRI. Katulad nung nangyari kay Ingram last season versus Magic, na hyperextend din yung tuhod niya pero after MRI nakita dong merong bone contusion. Nakalusot pa nga dun si Ingram dahil 2 weeks lang siyang nawala. Nung last time na nagkaroon ng hyperextend ni si PG sa kanang tuhod, nagkaroon siya ng knee sprain. 3 to 4 weeks ang recovery nun kaya hindi siya umabot ng playoffs. Base kay Dr. Evan Jeffries, ang base case scenario ay kapareho lang din nung last time ang nakuha ni PG. Sprain lang or kaya meron bone bruise injury. Recovery time nasa 4 to 8 weeks. Ang worst case scenario, magkaroon si PG ng PCL or ACL injury or kahit katulad nun, nasa 6 to 9 months ang recovery time. Ito pa ay kapag nakitang meron damage sa tuhod niya. So wala pa namang MRI ang nilalabas ang Philadelphia at wala pa naman silang official statement. Nasa 8 days na lang din magsisimula na ang opening day ng regular season. Si Joel Embiid na una nang nilagay sa precautionary measure ng Sixers para makalaro agad ng opening day. 2 star player ngayon ng Sixers ang merong agad health concern. Parang nagsisi pa si Coach Nick Nurse na pinalaro pa niya si Paul George sa preseason. First time kasi ulit ni PG na nakalaro ng 70 plus game nung nakaraang season, pero prior ng 2024, ang huling beses niya na merong 70 plus game, 2019 pa. Sinabi pa noon ng Sixers na magiging matalino sila kung paano palalaroin si Paul George at si Joel Embiid. Gagawin kasi ng Sixers, hindi sila isasabak sa back-to-back game. Minamadali or sinusulit din ng Philadelphia yung prime ni Joel Embiid kasi hindi nga alam kung hanggang kailan. Sinabi rin ni Joel Embiid after niya magkaroon ng injury noong nakaraang season, hindi na siya makakalaro ng back-to-back game sa buong karir niya. Ito na ang ine-expect niya sa kanyang karir. Merong 15 back-to-back games ang Philadelphia sa 2025 season. Meron pa rin hindi nagagawa ang Sixers ang mapaglaro si Joel Embiid na 100% sa playoffs. Ito rin ang sinabi ni Paul George na gagawin nilang 100% si Joel Embiid kapag postseason na ngayon pati siya magiging concern ng team. Nasa 8 days na lang magkakaalaman na kung sino matitira sa mga lineup. Yung mga teams pwede nang magbitaw ng mga player mula sa kanilang Exhibit 10 contract at pwede din silang mag-retain. Ang isa sa naging viral ngayon sa NBA si Yuki Kawamura dahil sa mga highlight reel na ginagawa niya ngayon. Ang pinaka-best game niya kung stats ang pag-uusapan versus Pacers, 10 points, 7 assists at 3 out of 7 sa field. So ano nga ba magiging chance ni Kawamura para masama sa Memphis? Base kasi kay Coach Taylor Jenkins, magkakaroon ng 2 open spot sa 2-way contract dahil meron 3 spot sa roster ng Memphis, ang kulang pa, yung isa kasi doon si Gigi Jackson, nagkaroon ng injury. May 3 2-way contract sa Memphis na base sa sinabi ni Coach Taylor Jenkins mag-o-open yung 2. Dahil doon si Scottie Pippen Jr. pwedeng iangat sa regular contract bilang backup point guard. Siya kasi yung sinabi na dati nakukuha sa iniwang spot ni Derrick Rose na winave ng Memphis at dumiretso na sa retirement. Magkakaroon ng chance si Kawamura dahil pwede siyang makuha sa 2-way contract, magkakaroon pa siya ng bonus dun. Parang ambulansya pa ang chance ni Kawamura dahil 50-50 chances. 4 ang naka-exhibit 10 contract sa Memphis. Pangalawa pa si Kawamura na maganda nilalaro sa mga naka-exhibit 10 behind dito kay Mie Oni. Meron siyang average na 4 points at 4 rebounds per game. Ito lang nga lang yung problema sa kanya. 22% sa field at 26% sa 3-point area. Kaso yung leadership kasi niya gusto din ng mga ka-teammate niya lalo na si Zach Edey. Kung usapan namang height, ang Memphis din dati nasa kanila yung shortest player, si Jacob Gilyard, 5'8 ang height.
na napunta sa Cavaliers at winave din. Kaya hindi magiging question para sa Memphis na magdala ng player na nasa 5'8 ang height dahil nagawa na nila yun last season pa at nung mga nakaraan season pa. Saka sinabi din ni Coach Taylor Jenkins bago mag-umpisa yung preseason, gusto niya yung ugali ni Kawamura.